Sinasabi sa naunang Korinto, Kabanata 15, talatang 55, Nasaano kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaano kamatayan ang iyong kamandag? Kapag ating pinag-uusapan ang kamatayan, palagi itong kontrobersyal na paksa na kahit na sa mundo ng mga Kristiyano. August 30 hanggang 31, ngayong taong 2025, naging trending sa internet nang sumabog ang balitang nagsasabi na ang Pangulong Trump ay namatay. Ang Pangulo ay nawawala at naging viral ang balita na ang isang larawan ng presidente na may nabubugbog na kamay, at ito ay masama dahil ang ganitong klaseng larawan ng kamay ay nakita rin sa mga kamay ni Queen Elizabeth bago siya pumanaw. Hindi ako naniniwala na ang presidente ay patay na, pero nasaan siya? Ayon sa telegraph.com.uk, handa akong pumalit kay Trump kung may nangyaring trahedya. August 29, 2025, ayon sa kanyang busy na si Vance. Ang kinatatakutan ni Trump ay hindi siya makapasok sa langit. Sa tingin ko, hindi siya dapat mabahala. Ayon kay Dave Scaling, si Donald Trump pa ay makakapunta sa langit? We're not losing American soldiers. We're losing Russian and Ukrainian, mostly soldiers. Some people as missiles hit wrong spots or get lobbed into cities. If I can save 7,000 people a week from being killed, I think that's I want to try and get to heaven if possible. I'm hearing I'm not doing well. I got to say, it's kind of nice to hear a politician talk about heaven and examining the state of his own soul. Of course, people went straight on to lampoon him, and I loved atheists saying that we don't believe in heaven, but if heaven existed, you would not be welcome. They said, malinaw na sinasabi sa artikulo sa dulo ng agenda ni Trump ay mayroon siyang eternity na kapag siya ay mamamatay. Na ito ay kanyang sinabi sa dalawang pagkakataon. Ano ba ang mangyayari kapag tayo ay namatay? Mga mahal na mga kaibigan, ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa langit, sa lupa, at maging ang muling pagkabuhay? Bakit patuloy na pinag-uusapan ni Donald Trump ang langit, na kahit hindi naman siya yung mapakumbabang Kristiyano na makasalanan na naghahanap ng biyaya? Isa siyang matalinong politiko. Agosto 28, 2025. The last 3 days, I looked through all of the replies and there is no video of Donald Trump from the last 3 days. The White House put out a tweet with a picture of Trump in the Oval Office because of some new knick-knack or tchotchke that they have in there. But of course, that picture could be from any time. Donald Trump's Truth Social account put out a couple of posts. Of course, these could have been written by anybody. And at least one of them strangely uses the M dash, typically associated with ChatGPT writing. Another one uses the word literally, not something that Donald Trump does in his Truth Social posts. And then we have news of the temporary flight restriction known as a TFR. Donald Trump was scheduled to fly to New Jersey tonight to deliver some remarks. A TFR was filed with air traffic control. And then the TFR was canceled, which suggests that Donald Trump is not going, even though nothing publicly as of this moment has been said as to why he's not going or why this has been canceled. This is all fueling speculation. Where is Donald Trump at this point in time? We have now had weeks of growing concern about Donald Trump's health, of course. Some dubbing him Cankles Caligula because of the swollen ankles. He then had bruises on his right hand, which he covered up with very obvious makeup, and we were told it's because of vigorous handshaking. He's shaking so many people's hands, but then bruises appeared on his left hand as well. Trump doesn't shake hands with his left hand. Mario Nofol, breaking. Si Trump ay patay na. Nag-trend sa X. Patay na si Trump. Namatay si Trump at si President Vance ay nagtitrend sa X. Ito ay sa gitna ng hindi na-verify na mga haka-haka sa social media
na tungkol ito sa presidente na hindi nakikita sa publiko sa loob ng ilang araw. At ito ay walang opisyal na pinagmumulan ng mga pahayag ayon sa White House, sapagkat pagdating sa emergency, kalusugan at kamatayan, ito ay kinukumpirma ng mga mapagkakatiwalaang mga outlet ng balita. Sa muli, hinulaan ng Simpsons ang pagkamatay ni Trump noong August 2025. Si Trump ay patay na ayon sa mahalagang post ng isang netizens na nag-trend sa social media at konektado ito sa Simpsons. Nitong mga nakaraang araw, isang nakakagulat na pahayag ang sumabog sa social media na si Trump ay patay na. Sa mga gumagamit, ito ay nagbabahagi ng mga post, video at mga chismis tungkol sa presidente ng Estados Unidos ng Amerika na nagdulot ng malawakang talakayan at kalituhan sa online. Bahagi ng mahalagang atensyon na ito ay galing sa The Simpsons. Ilang clip ang muling lumitaw sa online na nagsasabi na ang palabas ay hinulaan ang pagkamatay ni Trump noong August 2025. Ang iba naman ay sinasabi na ito ay isang propaganda lamang. Pero ang totoo dito, kaibigan, ang presidente ay buhay. Sa larawang ito, si Trump ay papunta sa isang golf play pagkatapos nitong isang walang basihang nag-viral na death speculation. Si Pangulong Donald Trump ay nakuhanan ng larawan papunta sa paglalaro ng golf noong Sabado. Pagkatapos ng walang basihang mga chismis na siya ay namatay na nag-viral sa social media. Pagkatapos ng mga nakaraan, sinasabi ng mga ulat na hindi siya nakita sa publiko sa loob ng ilang araw. Mga 158,000 na mga posts kasama ang mga pahayag na si Trump ay patay at 42,000 na nagsasabing namatay si Trump na ginawa noong 7:48 ng umaga noong araw ng Sabado. Ayon sa analytics ng platform sa TikTok, isang video na nagpost na sinasabi na si Donald Trump ay patay na at siya ay namatay na hindi nakita sa publiko mula noong Martes ay nakakuha ng mahigit na 600,000 likes at 3.5 million views. Ano ba ang mangyayari kapag tayo ay namatay? Ang kamatayan ay kabaliktaran ng paglalang. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan sa butas ng kanyang ilong ang hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Nakita mo ba ang tatlong elemento dito sa talata? Ginawa ng Diyos ang tao, una, mula sa alabok ng lupa. Ano ang pangalawa? Ang hininga ng buhay, ang espiritu. At ang pangatlo, ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Ano ang formula sa paglalang ng tao? Ang alikabok plus hininga ng buhay o ang diwa equal buhay na kaluluwa. Isipin mo ito sa ganitong paraan kung ano ang mangyayari kapag ang isang artist ay naghalo ng kulay asul na pintura at kulay dilaw. Ang resulta ay isang bagong kulay at ito'y naging ganap na kulay berde. Yung dalawa na pinagsama ay bumuo na isang ganap na bago. Katulad na lamang kapag ang dalawang bahagi ng hydrogen ay pagsamahin sa isang bahagi ng oxygen, ang bagong substance na mabubuo ay tubig. Ganito rin tayo bilang mga buhay na kaluluwa. Dalawang magkakaiba na component, ang alikabok at ang hininga ng buhay, kapag pinagsama, ito ay bumubuo ng isang bagong nilalang. Si Adam ay naging isang buhay na kaluluwa nang hiningahan siya ng Diyos, ng hininga ng buhay. Pansinin mo ang talata.
Hindi sinasabi na ang tao ay binigyan ng kaluluwa. Bagkus, siya ay naging isang buhay na kaluluwa at ito ay ang tao. Tingnan mo ang halimbawa mula sa Biblia. Ang kaluluwa ay makakakain. Kaya ng kaluluwa na hawakan ang mga bagay. Sa banal na kasulatan, ang katagang pagpalain ang Panginoon o aking kaluluwa at lahat ng nasa loob ko. Pagpalain ang kanyang banal na pangalan. Sagutin natin ang tanong. Ano ang mangyayari pagkatapos na ang tao ay namatay? Kung mamatay ang tao, ito ang sagot ko. Ayon sa Biblia, kung mamatay ang tao, kung magkagayoy, babalik ang alabok sa lupa at ang espiritu o ang diwa nito ay babalik sa Diyos na nagbigay nito. Ang kaluluwa ay hindi na walang kamatayan sapagkat ang Diyos lamang ang walang kamatayan. Ayon sa Job, Kabanata 27, talatang 3, habang mayroon akong hininga at ang Espiritu ng Diyos ay nasa butas ng aking ilong, at iyon ay ang hininga na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ang salitang Espiritu o hininga mula sa salitang Hebreo na ruwak na ginamit ng mga 377 beses sa Biblia sa Lumang Tipan at isinalin ng 117 beses na bilang hangin, 33 beses bilang hininga, at 227 beses bilang espiritu. Ngunit ito ay mula sa parehong salitang Hebreo na roak, at ang kaluluwang nagkasala ay mamamatay. Si Jesus ang dakilang guro at ipinahayag ng guro na ang kaluluwa ay maaring mamamatay. Ngunit sinabi ni Jesus sa Mateo 10:28 na huwag matakot sa kanila na pumapatay sa katawan, ngunit sa halip ay matakot ka sa Kanya na kayang sirain ang ating kaluluwa at katawan sa impyerno. Ngunit saan nagmula ang doktrina ng immortalidad ng kaluluwa? Karamihan sa atin ay narinig ang tungkol sa kaluluwa na hindi kailanman namamatay mula sa ating pagkabata. At isang bagay lang ang tiyak nito, na ito ay hindi nagmula sa mga banal na kasulatan. Dahil ang katotohanan nito ay nanggaling mula sa paganong tradisyon at mitolohiya. Ang sinaunang pagsamba ng mga ninuno ng Tsino ay nakaugat sa paniniwala na ang kaluluwa ay hindi mamamatay. Egyptian pyramid hieroglyphics ay inihayag ang doktrina ng isang natural na immortalidad ng kaluluwa, ang saligan ng kanilang pagsamba sa Diyos ng araw. Sa India, ang mga Hindu, malakas ang paniniwala sa reincarnation at transmigrasyon ng kaluluwa. Kadalasan, si Satanas ay sinasamantala ang kalungkutan ng mga nawalan ng mga kamag-anak at sinusubukang iguhit ang mga ito sa kanyang espiritistikong bitag na nagpapanggap na sila ay ang kanilang mga minamahal na yumao, at ito ay isang napakalaking pandaraya. Tanging yaon lamang ang nagpapatibay ng kanilang isipan mula sa katotohanan ng Biblia ay siyang makakagawa na tumayo laban sa ganitong uri ng pag-aatake. Sinabi sa Job, Kabanata 7, talatang 9 at 10, tulad ng ulap na naglalaho at nawala, kaya ang isa na bumababa sa libingan ay hindi na bumabalik. Siya ay hindi kailanman muli makabalik sa kanyang buhay. Ang kanyang lugar ay hindi na siya kilala. Isipin mo sa ilang sandali ang implikasyon nito. Milyon-milyon ang literal na nagsusumiti ng kanilang mga buhay sa kontrol ng dyablo, na naniniwala na sila ay pinapayuhan na mamahalin ang mga kamag-anak sa pamamagitan ng mga pelikula at mga programa na nagtataguyod ng konsepto ng mga multo
at tayo ay naakay sa paniniwalang ito. Pero ang lahat ng ito ay isang espiritismo lamang. Ang ideyang ito ay pinapalakas saan man sa lipunan mula sa mga kathang isip na karakter ng mga pelikula, ng mga espiritual na guro mula sa local friendly psychic, si Casper, ang friendly na multo. Isipin mo ang lahat ng mga kwento na mayroong kang nabasa o narinig tungkol sa matagal na nawawalang mga kamag-anak na nagsasalita mula sa mga patay. Ang mga klasikong pampanitikang puno ng gayong mga eksena. Halimbawa ng mga ito ay ang Macbeth, Wuthering Heights, at ang Christmas Carol. Ang mga pag-iisip na ito ay nasa lahat ng dako. Pero saan man nanggagaling ang pag-iisip na ito, tiyak na hindi ito nagmula sa Biblia. Sapagkat sila ay mga espiritu ng mga demonyo, gumaganap ng mga palatandaan na lumalabas sa mga hari sa lupa at sa kabuuan ng mundo upang tipunin sila sa labanan ng dakilang araw na iyon ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Biblia ay malinaw tungkol dito. Ang aming namatay na mga mahal sa buhay ay hindi nagiging multo. Kung gayon, sino ang gumagawa sa likod ng panlilinlang nito? Ang mga masasamang espiritu. Mga minamahal na kaibigan, ang pinakamalaking pangangailangan ng tao ay ang dapat maniniwala sa katotohanan ng salita ng Diyos, ang magtiwala kay Jesus at isuko ang iyong buhay sa Kanya. Ano ba talaga ang kailangan ng tao? Ito ang isang perpektong pinagsamang likas ng walang kasalanan na hindi sa ilalim sa karamdaman o kamatayan man, at isang perpektong kapaligiran na mabubuhay para sa walang hanggan. Ang nasabing isang ideal arrangement ay ang isa lamang na upang lulutasin ang problema at tutuparin ang lahat ng pangarap ng lahat ng tao sa mundo ngayon. Perpektong kalusugan, isang napakagandang tahanan na malaya sa anumang karamdaman, at isang perpektong klima at buhay na walang hanggan. Maari ba ang lahat ng mga hindi kapanipaniwalang kondisyon na ito ay magiging realidad? Opo, mga mahal kong kaibigan. Isuko mo lamang ang iyong buhay sa ating Panginoong Hesukristo ngayon, at ang langit ay magiging iyong tahanan. Ang aming dakilang pag-asa sa buhay ay ang pangalawang pagdating ni Hesukristo. Maraming salamat mga mahal kong kaibigan. Ikaw ba ay nag-aantay rin sa kanyang huling pagbalik? Ito ba ay iyo ring tanging pag-asa? Mahal na kaibigan, isuko mo ang iyong sarili sa ating Panginoon. Salamat sa inyong pagsuporta sa ministeryong ito, sa patuloy na pagsubaybay sa channel nito ng Vince Traveler's Diary. Hanggang sa muli mga mahal kong kaibigan, dito sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoong Diyos.